Maliit lang daw ang kanyang kinikita sa kanyang pinapasukan trabaho bilang isang maintenance personnel. Kaya pati yung mga barya, talagang sinisinop niya, iniipon. Ayan, iniipon-ipon. Ang problema nga lang, alam daw nitong ating makakausap na si Kevin na medyo may problema siya sa kanyang jowa na si Samantha. Opo, dahil nga si Samantha raw ay meron yung tinatawag na pagka-clout chaser. Ayan, yung gusto sikat, gusto siya ay pinapansin. Ayan, to the point na pati nga raw yung matagal niyang inipon-ipon para makabuo ng 7,000 piso. 7,000 pesos. Nagawa raw kunin at galawin nitong si Samantha nang walang paalam, walang pasabi man lang. O siguro napagkikwentuhan kaya nila kung gaano kahirap inipon-ipon ni Kevin yan. Oo, pero nga kasi etong dinekwat nitong si Samantha, ibinili lang ng mga branded na makeup. 'Di ba? Buti sana kung parehas sila makikinabang, 'di ba? Buti sana kung para sa kabuhayan, 'di ba? Mapapatawad pa agad-agad at hindi po problemahin. 'Di ba? Po problemahin saglit pero mapag-uusapan. Sige na nga. Ganun 'yun eh. Ang problema, branded na makeup yung mga binili sa mga pinaghirapan mo. Oo, kausapin na nga po natin itong si Kevin, 33 years old ng Maynila. Kevin, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali ho, Kuya Toy. Eto na ha, tatanungin ko muna Kevin, kayo ba ni Samantha ay mag-on pa o talagang nagkasamaan kayo ng loob dahil sa nangyari? Ngayon ho, magkasama na po talaga kami ng loob kasi nagulat po talaga ako sa ginawa niya. Hindi ko po akalain na magagawa po niya yun. Oo, so ibig sabihin nito, tama bang term na gamitin yung ang bagay na kinuha ng walang paalam ay ano? Ikaw nga ang sumagot, Kevin. Para ho sa akin, magnanakaw ho yung ganun. Pagnanakaw. O, yun nga. O, sa bibig mo na nanggaling yan, ha? Bagay na kinuha na hindi sa'yo, walang paalam, pagnanakaw. Gano'n na kayo katagal na magkarelasyon itong si Samantha? Ano na po kami, mag-6 months na ho. Bago-bago lang. Oo, hindi naman kayo Oo. nagli-live-in, Kevin. Mag-live-in ho kami. Mm-mm. Ako rin ho nag-decide po na mag-live-in kami. Okay. So sige nga, kwento mo nga sa amin yung parang napakabilis nung 6 months na yon, ano, para magpakilala itong si Samantha. Pero nabanggit mo ba yan sa kanya na yung ginawa mo parang pagnanakaw? Dinipensahan niya ba yung sarili niya? Oo, dinipensa po niya, kaso ginawa daw niya yun para makasabay lang ho sa passion sa mga kaibigan niya. Imagine ho, yung kinuha po niya, almost 1 buwan ko na hong kita yun. Ang hirap po magtrabaho ngayon. Oo. Ayan. Tsaka yan, ipon para sa... Teka lang, paano pala siya nagkaroon ng access din doon sa pera mong iniipon na yon? Ginamit ho niya yung cellphone ko tapos nag-transfer po siya dun sa account niya. Naku. Naku ha. Hindi maganda nga 'yon. Buti sana kung ang iniisip ko ngang isasagot mo pakihawakan mo nga ito, iniipon ko 'to, tulungan mo ko, 'di ba? Yung literal na hawak niya yung pera kasi at nagalaw. Pero ito, kinuha yung cellphone mo, may access siya pati dun sa account mo, transfer na lang. Ganun na lang 'yun. Oo. Oo. Oh, Parang gano'n ho yung nangyari. one time, big time ba yung pagta-transfer niya nung perang iniipit-ipit mo? O unti-unti? Unti-unti ho. Actually, yung una, may nakita na lang akong nag-charge ho sa card ko. Which is ginamit po niya yung phone ko. Para Oo. doon ho sa pinili niyang makeup. Tapos after nun, meron pa po siyang mga financer din. Me Para rin ho sa may iba pa pong makeup. merong Para ano? daw ho sa makeup niya yun. Para daw ho sa makeup niya. Para sa makeup. Sandali, kung ikaw ay maintenance personnel, itong si Samantha, ano bang trabaho sa buhay? Ano ho siya sa cashier po siya ngayon.
Naku, sa malapit. mga parking ho. Oo, malapit din sa kaperahan. Pero hindi, baka yung mga ticket-ticket na lang, ano? Mm. O sige. Hindi, Hindi naman natin siya pagdududahan pagka dating diyan. Eh doon ba sa trabaho niya dahil nga nandun siya sa kaha, 'di ba? Kahera eh. Oy, wala ba nagiging problema naman doon? wala naman ho problema. Ang problema ko lang ho, yung kinuha niyo po niyang pera sa akin. Hmm. Mahirap po kasi talaga yung buhay ngayon eh. Masyado po kasi siyang cloud chaser. Gusto niya, laging bago din yung makeup niya, bibida niya sa mga katrabaho niya. Mm. Sige. Doon sa 6 na buwan na kayo ay magkasama, of course, sabi mo nga, ikaw pa ang nagyaya sa kanya na mag-live-in na kayo. Ano ba yung mga katangian nitong si Samantha? Para wag naman muna natin pag-usapan yung mga pangit agad no? Yung umpisa natin. Pero gaano na kayo katagal? Gaano mo na siya katagal nakakilala bago mo siya niyaya na mag-live-in? Siguro ayan na po kami mga magpa 5 months na kami. So yung una ko kasi, iba ho talaga yung pagkakilala ko sa kanya. Marunong ho siya marunong siya makontento, pero katagalan ho, parang kinain na po siya ng mga, na-influensyahan na siya ng mga kaibigan niya eh. Mhm. Ibig Kaya sabihin, yun ho, nagulat. ibig sabihin nung magkasama kayo, nung una hindi pa ganyan yung mga pinagkakagastusan niya, hindi pa yan ang focus niya. Oo, parang ganun ho yung Oo. nangyayari. Ano ba Yun to? yung pinagkakamalan. Ano ba yan? Mga lumang kaibigan na, mga dating kaibigan o mga bagong mga kaibigan yung mga nakilala niya at naka-impluwensya sa kanya? Mga bago ho po niyang mga kaibigan. Kaya dito rin ho talaga gusto yung nangyari sa amin. May new set of friends na yan. Hindi nyo naman mga katrabaho. Hindi naman ho. Hindi rin. O teka na, bakit siya gastos ng gastos sa makeup? Siya ba ay nagme-maintain din ng mga page? Alam mo na, yung nagvo-vlogger, ganyan. Wala naman ho. Gusto lang ho talaga niya yung luho niya. Hmm. Dahil dito ho niya talaga yung, kunyari, pag magpo-post siya, gusto niya, tinitignan niya lahat ng nagla-like sa story niya. Mm-mm. Ganun ho yung ginagawa niya eh. Yun na. Masyado Okay. masyado ho siyang sa social media niya. Baliw na baliw. Oo. Kumikita ba siya doon? Baka kasi kumikita, kaya nag invest na rin ng para gumanda siya, ganyan. Kasi wala nga ho siyang kita doon, Kuya Poy, kaya ho naiinis ako dahil gano'n na nga ho yung ginagawa niya sa social media, may pagka-social climber, Mm. naapektuhan pa yung kabuhayan ko na yun na nga lang ko yung kinikita ko, nanakawan pa ako ng gano'n. Kaya nga yun yung hindi maganda ron, ano. Saka meron din naman siyang trabaho, 'di ba? Okay. Sige. Oo, meron ko. Ayan nga, doon sa 6 months na yan, kaya nga tinanong natin, hindi naman lahat ay pangit yung nangyari. Pero napakabilis lamang nung kalahating taon ng inyong pagsasama para nga biglang magbago na itong si Samantha sa kanyang mga kinahihiligan. Ayan, okay. Sige, leading to. Ayan, nung papunta na dito sa mga bagay na ito, nasasabi mo naman sa kanya, kasi binanggit mo nga kanina, may paunti-unti ka na nakikita na movement doon sa pera, gaano ba kaliit lang yun, pinalampas mo lang ba yun o kinausap mo rin siya? Bakit merong nakacharge siya ganito ko? Sabi mo sa card mo, di ba? May nakacharge siya card ko na ganito, bakit may ganyan? Di ko naman binili yan. Oo, yung una ko, tinanong ko talaga siya bakit po siya nag-transfer ng gano'n. Sabi niya, gagamitin lang daw po niya ng pambili ng makeup para sa trabaho. Siyempre po, ako, dahil matulungin naman ako, nayaan ko na lang ho. Kasi siyempre, jowa ko naman ho siya. Wala po sa problema yan. Pero yung nakita ko po na ang laki na po ng bumawas na 7K para ho doon sa makeup talaga na gusto niya, doon na po ako nagtaka na bakit gano'n. Kasi yung una ho, mga 200 lang ho. Pwede pa, medyo masisikmura ko pa ho yun. Barya-barya lang.
Yun o, yung nakita ko mo 7,000, hindi na po pwede yun sa akin. 200. Pag ganun-ganun lang, pinalalampas mo. Pero ito ba mga kahit kasi patuha 200 yan, sabi mo nga, ikaw ay masinop kahit sa mga barya. Sinasabi niya ba na hiram lang to ha, isosoli ko? Na isosoli ba? Wala ako di ko nasusoli eh. Ang dinadaan lang ho ako sa lambing. Paano lambing yan? Pag pagod daw ako sa trabaho, ayun, binibigyan niya ako ng pagkain, kaya nag-asikaso ng damit ko, lahat to. Tapos, ayun, lahat ko ng klase ng lambing, binibigay ko sa akin. Kapag ka kumalma-kalma ka na at hindi mo na nababanggit yung tungkol dun sa utang niya, ayun na Oo, ulit. doon na ho ako nahuhulog doon. Dinadaan ho ako sa lambing. Oo, ganun talaga no? 'Di ba? Mahaplos yung likod mo. Ayan, medyo mahalikan ka ng konti. Okay na, mahal mo 'Di ba? Sabi mo nga ako pa nagyaya para magsasama na kami dito. Ibig sabihin, so galing doon sa mga patuha 200, hindi lang isang beses nangyari yan. Marami. Sige ho maraming beses din po nangyari. Yung last na lang po na nangyari ngayon, yung ito po yung 7,000. Hindi Kasi ka yung pambayad naniningil? po kasi Hindi ka naniningil ba sa kanya na sinasabi mo, sige, hindi na kaya ng lambing to ibabalik mo naman na yung patuha 200 na yan dahil sabihin na natin, kung 5 beses ka na nakahingi ng 200, 1,000 piso na yan. nagsimula ho ako doon sa kinonfront ko po siya doon. Yung nag-transfer nga ho siya ng maraming beses. Hanggang sa nag-away na ho kami. Tapos hanggang sa parang pasikreto na ho niya talagang nagbili siya ng branded ho na makeup na nakakamahal-mahal po. Yan na. Isang tip na 7,000. Ano ba yun? Maraming isang ano ba yan? Isang set ng makeup o kaya ka lalo nasasaktan dahil iilang piraso lang o baka iisang piraso lang? Kasi may mga mamahaling makeup, no? International ho na makeup yun, Kuya Paul Tapos set. Set ho at saka ginagamit po talaga pang Hollywood yung iba. Talagang huma-Hollywood level na ha. Saan ba siya nagpapakita? Baka naman na rumaraket na nagfa-fashion model. Wala ba siya nababanggit naman sa'yo? Siyempre, kailangan mo rin mag-invest sa mas magandang dekalidad na mga makeup kapag ganoon. Actually, wala ho talaga Kuya po Talagang yung mga katrabaho na niya, gusto lang niya pataasan lang ho sila ng kung ano yung magandang makeup, ganyan. Papakita nila yung mukha nila na maganda yung makeup niya, yung mukha nila. Kaya ho doon ako naiinis. Tapos naka-hashtag pa yung naka-hashtag yung brand ng makeup. Oo, yun nga doon ako naiinis Kumbaga, akala naman ho niya siya po naghirap doon ako ho sa akin po galing. Okay, sige. At kanina nga paulit-ulit mo nang binabanggit ang hindi mo na masikmura. Teka lang, hindi mo na pinagpaalam nga 7,000 one time big time. Basta kinuha mo. Ibig sabihin 7,000 plus yung mga pakonti-konti niyang kinukuha pa noon. Hindi mo na binilang 'yon sa 7,000. Hindi na ho. Hindi na. Kasi kung bibilangin ko, baka sakihin ako sa puso. Wag naman darating sa ganyan, na talagang sa sobrang sama ng loob. Pero nga, kung pinaghirapan mo nga naman kasi, di ba, sa galit mo, at sa hirap mo rin, pinuhunanan mo ng puyat yan, ng pagod, di ba, pabarya-barya, mahirap tanggapin na ganun lang kadali na gastahin ng iba. Okay, yung 7,000 na bigla na niya na lang kinuha, ginastos, walang paalam, at sabi mo nga talaga parang ninakawan na ako 'Di ba? Ninakawan na ako. Nag-usap pa ba kayo ng masinsinan tungkol doon? Meron bang pangako na ibabalik o papaano na lang? Yun nga ho kinausap ko siya. Ang lagi na ho niya sa akin sinasabi, di na daw ho niya may babalik kasi nabili na po niya yung makeup. Saka wala pa daw siyang sweldo.
Kasi ngayon ho, umuwi muna siya sa probinsya nila para ho makapag-isip-isip. Oh, Eh, tinigil pa yung yun. trabaho. Eh di lalong tumigil siya sa pagkita ng pera. Ha? Yun nga ho, doon nga po ako na, na inis. Kasi pag-uwi ho niya ng probinsya, paano po siya magkakaroon ng kita? Paano niya po mababayaran yung 7K? Ayun. Pero hindi naman ikaw ang dahilan ng paglayo niya at pag-uwi sa probinsya nila. Baka naman tinakot-takot mo rin, Kevin. Hindi ho, sana ho yung pusang lumayo kasi naginti po siya sa ginawa niya. Tapos ngayon, parang ako pa may kasalanan na kung bakit, na ba't wala siyang trabaho, ganyan. So, dahil nga, hindi ko naman ho kasalanan, siya naman po gusto umalis. Oh, ikaw ang sinisisi niya? Oo. Paano ka ba naniningil? Baka naman gusto mo kasi balik mo yung 7,000 as in buo na, ngayon na. Baka pwede naman kasing hulugan, alam mo na. 'Di ba? Mas maiging may nakukuha ka. Basta may kasunduan Oo, maayos. kinausap ko naman ho siya doon. Ang lagi lang ho niya sinasabi, wala daw siyang pera kasi yung 7K po na kasi na yun, pambayad ko po yun sa renta sa apartment namin, lahat-lahat. Mm. Ano po yun nakalana ho yung mga panggastos ko para sa namin, mga bayarin. Kaya so yun nga ho yung ginawa niya, parang wala siyang pakialam. Kaya ho, doon na po ako nainis. Ayaw na mapag-usap. Mm. Ikaw ba kung sakasakali na maibabalik yung halaga na yon, maibabalik pa ba yung pakikipagrelasyon mo dito kay Samantha? Ay, hindi na ho kuya boy. Parang ayoko ng ganyang partner na na magnanakaw. Kung dyan pa lang ho, hindi na mapagkatawanan paano pa kaya ako sa magiging kinabukasan ng mga anak namin. Paano kapag ka nangako naman siya na magbabago? Hindi mo ba bibigyan ng pagkakataon? Balik po muna niya yung 7,000 ko po. Papag-usipan ko. Magkaroon muna ng intention, at least yung intention, O kahit magbalik ng 2,000 muna, tsaka na ulit yung 5, yung mga ganyan. Oo, yun lang naman po importante. Kaso hindi siya po siya nakikipag-usap na maayos Lalo yung defensive. Tapos hanggang ngayon pa-cloud chaser pa rin po siya. Pa-cloud chaser na parang wala akong nangyayari sa amin. At talagang ang sagot niya palagi wala siyang pera, wala siyang ibabayad. Ibig sabihin wala talagang isosoli. Oo. Sa akin na po. Oh, okay. Sige. Pero marami ka na rin mga nakarelasyon dati. Kakaiba lang talaga itong si Samantha, Ito ho, baliw po talaga to. Tatlo naman ako yung mga ko. Yung naging karelasyon ko. Okay naman ho yung dalawa. Yung dalawa ko, naman, di po talaga kami ready sa isa't isa. Puro ganun po. Pero ito po, ibang klase ho ito Ibang level ho ito ng babae. Kumbaga, para po sa kalye po talaga ito siya. Para? Para po sa kalye. Anong ibig sabihin mo doon? Kumbaga, yung yung mga kataga sa social media na for the street, ganun ho yung mga tawag. Ibig sabihin hindi for keeps yung yung ganyan na klase ng karelasyon para sa iyo. Oo. Lumabas po yung ugali na pala magnanakaw. At saka kung wala akong paalam talaga doon po ako nawala ng respeto Nabastik po ako doon. Yan. Pero hindi mo ba naiisip kasi ito, merong message itong si Maria Lourdes Nercua sa comment section natin na baka naman daw pinamihasa mo kasi yung girlfriend mo. Kung nung umpisa pa lang daw, yung pabarya-barya ka mo, yung 200 na nababawas ang walang paalam sa account mo, ay napagsasabihan mo na, medyo hinigpitan mo na ron o hindi mo na binigyan ng access, 'di ba? Baka doon pa lang tumigil na siya. Ano sa tingin mo? Siguro may gano'n din nagkakamali. Pero kasi yung unang pagkakataon ko kasi, gusto ko kasi pakita na provider po kasi ako na yun po yung love language ko na kaya ko magbigay. Yan yung gusto niya. Pero yung
hindi na po niya maintindihan yung sitwasyon namin na pero sa Manila, ano lang, mababa lang naman ho yung sweldo ko, hindi naman po kataasan. Mm. Kaya doon po pag-usap na itigil na niya. Kasi nag-aaway na po kami. Yun. Tsaka next time ha, ako hindi ko naman magets Kevin, kung bakit meron siyang access doon sa kung paano ka nakakapag-send ng pera. Ha? 'Di ba? Yung mga money Oo. transfer, yan yung mga ganyan. Bakit binigyan mo siya ng access doon? Oh, 'di ba? Dapat ikaw yan. Dapat alam mo. O, 'di ba? May Yung una password, ko may kasi, PIN code. O, ano? yung una ko kasi dahil sa sobrang tiwala ko sa kanya, siya na po ano ko. Sabi niya magta-transfer lang ho daw siya sa account niya, pambili lang ho ng ganito, ganyan. Hmm. Inaya ako naman ho, siyempre jowa ko naman ho. Oh. Kaya ho, nalaman ho niya yung yung username ko pati password. Ngayon ba, iniba mo na? Pag-uwi mo na. So ngayon ho, wala, binago ko na ho yung ko. Oo, baguhin mo na para makasigurado tayo. Pero yan nga yung maging aral, itong katulad kay Kevin, in as much as, sabi nga, pinagkatiwala mo na yung puso mo, hindi yung pa ba pagkakatiwala, kahit yung pera mo, ang pera kikitain. Pero hindi, pwedeng merong nga kasing mga matutukso. 'Di ba? Merong mga matutukso at merong mga manloloko and ito nga yung kay Kevin nakaw na yung description niya doon sa ginawa. Yung pagbibigay mo ng tiwala doon sa partner mo. Ha? Wag yung ganoon na pati yung mga PIN code mo, pati yung mga password mo. Unless, talagang subok na ng mahabang panahon siguro ang tiwala ninyo sa isa't isa. Pero kita nyo yung sinabi ko, kahit doon siguro kasi nga, pati minsan kahit asawa mo na, sumasablay pa. 'Di ba? May mga ganoon, Kevin. Ano pa ito? Na 6 months pa lang sila na nagsasama. 'Di ba? Ganyan nga 'yung nangyari. Pinaghirapan mo, inipon-ipon mo, sininop-sinop mo. Sabi nga ganun lang, kinuha lang tapos ala na. 'Di ba? Pero ngayon, Kevin, meron tayong caller. Ayan, na makakausap mula sa Quezon City para magbigay din naman ng kanyang reaksyon dito sa nangyari sa'yo. Ito si Rose. Rose, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Oo, Rose, itong si Kevin, ayaw na talaga. Hindi pa natin alam kung maniningil pa ba siya kasi ang laging sagot daw sa kanya ay wala akong pambayad. O katulad ngayon, wala rin trabaho dahil umuwi na muna sa kanilang probinsya. Dapat pa nga bang umasa itong si Kevin na maibabalik pa yung pera na kinuha sa kanya? Ano sa tingin mo, Rose? Well, para po sa akin, parang important pa rin talaga po na mabalik yung pera. Kasi syempre, pera na yan usapan na lalo na pag adultery, ayan. So, dapat maging persistent pa rin siguro sa pagbawi po ng 7K. Dahil hindi din naman po madali talaga kitain yung pera. Tama. And the fact po nun, and yun nga po, kasi make-up po yung nabili. Meron naman po kasing mga make-up na ako po personally, kapag hindi po talaga kaya ng budget, ayun po, talagang doon na lang tayo sa mas mura na make-up na pwedeng mabili. Kahit gustong-gusto ko po yung mga mahal, yung mga branded, ayun. Rose, ito. Meron na po alternative. Nabanggit mo na yung makeup na yan. Ano ba talaga yung pinagkaiba nung mamahalin tsaka yung ordinary, not necessarily yung napaka-cheap na mga makeup? Ano ba ang feel sa mukha ng babae rin? At parang gusto nila. At tsaka gumaganda ba talaga ng milya-milya ang itsura ng babae? Paano kung mamahalin yung makeup mo, hindi ka naman marunong magpahid? Magpahid ba yun? O basta, ano bang term nyo ron? Go ahead, Yung paglalagay Rose. po. O, yung paglalagay. Ako po, sakto kakabili ko lang din po ng makeup kahapon. Pero ayun po yung difference po kasi talaga pag mamahalin. Siguro po nakakatulong yun pag level of confidence din kasi nga yung nilagay niyo po sa mukha niyo, parang branded, ganyan. Pero kung pag-uusapan natin po yung parang technicalities nung itong mga makeup, yung mga mamahalin po kasi mas long-lasting siya sa mukha. So, kapag yun naglumalabas-labas, mas hindi kailangan po mag-retouch, ganyan. Compared po dun sa mga mura. Pero
For me naman po, kung casual day out lang din naman po, hindi totally necessary. Lalo na po, consider in this economy nga po, ang sinasabi namin. In Oh, this economy, ayun po, mahal po talaga. Hindi po yes. parang, Oo. hindi po siya, Mm-mm. parang hindi mali, pero hindi mahirap po kasi kung bibili pa nung mga ganong kamamahal na branded. Kasi yung mga nabibili ko po, ayun, ito po kahapon, parang isang buong set na po yun, pero 2.5K lang po yung nagastos ko for that. Oo. Lahat na yun yan. po, talaga, po, kailangan mapag-isipan din yung expenses kasi yun nga Correct. po, thing. Mm-mm. Yun po yung mga Rose, factors. kayo ba mga babae, o dun sa mga nagme-makeup din, ano, nakikita nyo ba I mean, makikita mo ba, syempre, pagka nakalagay na sa makeup nung kaharap mo, yung ganitong brand, masasabi mo ba na, ay, brand yan ng ganito, ganyan, imported yung brand na ginamit niya, o hindi naman? Actually, hindi naman po. May mga times lang na parang kunwari po, pag may nagagamit akong mas mahal na product, may napapansin sila na slight difference. Kunwari sa kilay po. Minsan, kasi madalas po yung gamit ko yung pencil. Mm. So, pag yung medyo gel na po yung ginagamit, pero napapansin po nila, uy, ang ganda ng kilay. May mga compliments pong kasama doon. Pero pagka mumurahin, Hindi po nasasabi yung brand na, uy, ginamit mo ba yung gantong brand? Ganun, hindi naman ganun. okay. So, pagka mumurahin ang ginamit mo, oh, Rose, kumain ka na? Ganun lang ang bate. Parang wala naman po ako Wala nakuha naman. gano'n. Wala naman. O kaya, Rose, uminom ka ba ng water? You look dehydrated. Yan. Ayun. Hindi naman. Hindi naman ganon. Ganon. Ganon naman lipstick mo. Hindi, biro lang naman. Ayan, Rose, maraming salamat ha doon sa opinion mong yan. Kaya, sige, narinig yan itong si Kevin. Kaya nga siguro lalo ring nakakainis kay Kevin. 'Di ba na makikita ba talaga kung mamahalin? Bakit kailangan mamahalin? 'Di ba? Ano ba ang gustong patunayan? Yan, yung mga ganyan. Rose, thank you again. Thank you po. Ayan, Kevin. Payo nitong si Rose, huwag kang titigil sa paniningil. Parang sa mga kurap lang yan. No? 'Di ba? Huwag tayong mapapagod. Hanggang ngayon ba naniningil ka pa rin doon sa kinuha sa nitong si Samantha? Ang sama lang pakinggan, ano? Naninakawan ako ng karelasyon ko, ng ka-live-in ko. Yun na nga ako eh. Kumbaga, sampal ho sa mukha ko yung ginawa niya. Kaya nahihiya rin ho talaga ako ngayon. Pero hindi naman ako tumitigil sa paniningil. Lagi ko naman ho siyang tinetext. Tapos yung mga kaibigan din ho niya, kumbaga yung mga close friend niya, tinatanong ko din kung nasaan siya, ganyan. Kasi minsan di ko sinasagot. Ko. So, yun ho. Okay. Sige, kasi nga pinaghirapan mo rin naman yan, ano? But of course, syempre gagamit pa rin tayo kahit pa nga naniningil tayo, ano, ng mga tamang mga salita. Ha, Kevin, yan ang wag mong kalilimutan kahit pa nga kailangan nating mangulit. Hindi naman natin kailangan na baguhin din tayo nung nangyari sa ating karelasyon. Hindi na nga maganda yung ginawa sa'yo, hindi pa rin maganda yung sasabihin mo o maaring gawin din sa kanya. Huwag darating sa ganoong punto. Ha? Oo. Yun po yung iniingatan ko, yung salita ko rin. Oo. Para wala pong palit sa akin. Correct. Para maging sibilisado yung pakikipag-usap natin. Hindi yung parang walang pinagsamahan. Yan naman yon. Ngayon, kapag ka nai-stress ka na at parang magkakasakit-sakit ka na sa kapapaningil, maybe that's the time, ano, na isip-isipin mo, tutuloy ko pa ba to o ini-stress ko na lang yung sarili ko? Basta wag titigil sa paghahanap buhay. At sa susunod mong karelasyon, ha, mag-iingat ka na yung mga yung pagtitiwala, ha, diyan lalo na sa mga access, diyan sa mga accounts mo, wag mo na uling gagawin yan, please. Ha? Oo, Kuya Poy. Never again. Oo, ayan. Never again. Wag mong hayaan na ipagkatiwala sa kanila ang lahat-lahat. Eto, bibigyan ka namin ng sige, panawagan na rin, ano, kaya Samantha, kung sakaling nakikinig nga siya dito sa ikinikwento mo, Kevin, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Go ahead, Kevin.
So, Samantha, kung nakikinig ka man, ngayon alam mo na kung gaano pabigat yung problema ko. So, hindi talaga biro yung ginawa mo. So, kailangan umabot pa ako dito kay Kuya Poy, no? So, sana ma-realize mo na hindi biro mag-hanap buhay or magtrabaho. Saka, kung may luho ka, dapat sana sarili mong pera na lang kung gusto kang bilhin. Huwag mo na gamitin yung pera ng iba, lalo na kung wala namang consent. So, yun, sana magising ka na sa katotohanan na maawa ka rin sa akin. So, yun lang ko kayo po. Maraming salamat sa iyo, Kevin, sa pagbabahagi ng iyong kwento, no? At pagbibigay kalinawan din sa kung hanggang saan lamang natin kailangan unawain din naman ng ating mga partner at hanggang saan kailangan putulin na ang pakikipagrelasyon, lalo na kapag pinasukan na nga ito ng mga kalokohan at mga hindi katanggap-tanggap na mga gawain katulad ng pagnanakaw. Para po sa ibang mga nakikinig sa atin ngayon, 7,000 pesos, baka sabihin ano ba naman yan, napakaliit lang na halaga. Yes, maybe para sa'yo kung malaki-laki ang kinikita mo. Pero sa mga katulad nga ni Kevin o kahit kanino pa man, kay 7,000 yan, 3,000 pesos, 1,000 pesos, pinaghirapan yan, inipon yan, sininop niya na yan. 'Di ba? Nang mahabang panahon, hindi katulad mo, 'di ba? Kung alam nila na sila ay kinuhanan ng mga bagay o halaga na against their will, nalabag sa kalooban nila at hindi nila alam, mali ang ganitong gawain. 'Di ba? Sabi nga, ako nga, obviously, syempre, alam ko na kinonsidera nitong si Kevin na patatawarin ko ba, palulusutin ko ba to, mahal ko siya girlfriend ko siya pero hindi. Sabi niya, ninakawan mo ko Ano pa in the future? 'Di ba? Tinanong na rin natin kung mabibigyan ng pagkakataon, kung may intensyon ka na baguhin yung pagkakamali mo, mag-usap ulit tayo, pag-isipan kung magkakabalikan tayo. Pero hanggang sa ngayon, meron ho talaga mga tao na walang intensyon na magbago. 'Di ba? Kaya dapat ang paninindigan natin ay hindi rin magbago. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Kahit sa pag-ibig, kahit sa tao na minahal mo at nakasama mo pa nga sa isang bubong. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.